Nagsimula ang episode 1 kay Gi-hoon na nasa airport kung saan ay sinabi sa kanya ng frontman na wala ka ng iba pang mapupuntahan at pagsisisihan mo ito. Sinabi ni Gi-hoon na hahanapin kita at pagkatapos ay sumakay na siya sa taxi upang pumunta sa Seoul, at sa terminal ay bumili siya ng isang cutter at pagkatapos ay nagpunta siya sa banyo upang hanapin ang tracker sa kanyang katawan, at nang may makapas sa tenga ay agad niyang hiniwa ito upang kuhanin ang tracker, at pagkatapos ay itinapon niya ito sa lababo. Samantala sa ospital ay naalala ni Junho nang barilin siya ng frontman sa dagat na umamin sa kanya na ito ang kanyang kapatid, at nagkamali siya nang bigla siyang sinigawan ng isang matandang babae, at makalipas ng 2 taon ay makikitang bumalik na si Junho sa kanyang trabaho bilang isang traffic officer. Pagkatapos ay nilapitan siya ng kanyang dating chief at nag-usap sila sa isang restaurant, at tinanong siya nito kung natatandaan mo ba ang bumaril sa iyo, ngunit nagsinungaling siya at sinabing hindi. Samantala sa hotel ay dumating ang isang lalaki at sinabi nito kay Gi-hoon na nag-surveillance sila sa subway station, ngunit hindi nila nakita ang salesman na pinahahanap ni Gi-hoon na nagpapalaro ng dakji game. Binigyan pa sila ng malaking pera ni Gi-hoon upang hanapin pa nila ang salesman, at pagkatapos ay sinabi ni Mr. Kim sa kanyang mga tauhan na kailangan ko kayong lahat sa trabahong ito, dahil magbibigay si Gi-hoon ng 1.1 billion won sa atin kapag nahanap natin ang salesman. Samantala ay nagpunta si Junho sa isang harbor at nakipagkita siya sa isang lalaking mangingisda, at hahanapin nila ang isang isla kung saan ginanap ang palaro, at ito pala ang lalaki na nagligtas sa kanya nung barilin siya ng kanyang kapatid sa bangin sa dagat. Isang gabi habang naglalayag sila sa karagatan ay sinabi ni Junho na magko-quit na siya sa kanyang misyon upang hanapin ang isla, at habang naghahanap sa subway station ay nakita nila Mr. Kim ang salesman na nagpapalaro ng dakji, kaya tinawagan nila si Gi-hoon at sinabi ni Gi-hoon sa kanila na sundan niyo siya hanggang sa makarating ako dyan. Samantala ay binigyan ng salesman ng isang card ang lalaking pinaglaro niya kanina. Pagkatapos ay tinawagan ng lalaki ang kanyang girlfriend na si Junhee na nasa pregnancy clinic, ngunit hindi sumagot ito at tiningnan lang ang card na kanyang hawak, at umalis na din si Junhee sa clinic dahil hindi dumating ang kanyang boyfriend. Samantala ay sinundan nila Mr. Kim ang salesman, at nakita nila na bumili ito ng maraming tinapay at scratch card sa isang bakery, at sa park ay lumapit ang salesman sa isang pulubing lalaki at pinamili niya ito kung tinapay o scratch card, at sinabing pwede ka lang pumili ng isa, ngunit pinili ng lalaki ang scratch card at natalo ito. Binigyan din ng salesman ang iba pang mga pulubi, at dahil pinili ng mga ito ang scratch card ay pinagtatapakan ng salesman ang mga tinapay na binili niya kanina. Samantala habang nagmamadali si Gi-hoon na mapuntahan ang salesman ay hinuli siya nila Junho, at pag-alis ni Gi-hoon ay nagsuspecha si Junho kaya tiningnan niya ang ID sa database at nalaman niya na si Gi-hoon pala talaga iyon, kaya't pinuntahan niya ang kumpanya kung saan inupahan ni Gi-hoon ang sasakyan at upang makuha ang pangalan ng kumpanya na Sunshine Capital. Samantala ay naabutin na ng 2 lalaki ang salesman at pinagtulungan nila ito, ngunit sila ang binugbog ng salesman. Ilang sandali ay dumating na din si Gi-hoon sa lugar at nang tawagan niya sila Mr. Kim ay hindi na sumasagot ang mga ito, at habang hinahanap niya ang dalawa ay hindi niya nakita na minamatyagan na pala siya ng salesman sa rooftop. Iginapos ng salesman ang dalawa at saka niya ito pinaglaro ng Jack and Point, at kung sino ang matatalo ay papuputukan ng isang baril na may isang bala, at nang ayaw maglaro ni Woo-sok ay binaril siya ng recruiter at salamat na lang dahil hindi pumutok ito. Pagkatapos ay nilagyan na ng recruiter ng 5 bala ang cylinder, at sa huling game ay hindi na naglaro si Mr. Kim upang isakripisyo ang kanyang buhay para kay Woo-sok, kaya't sa ulo na niya pumutok ang baril, at sa huli ay itinuro ni Woo-sok kung nasaan si Gi-hoon. Samantala ay pinasok ni Ji-hoon ang Sunshine Capital at dito ay nakita niya ang card ng palaro at ang impormasyon kung saang hotel tumutuloy si Gi-hoon. Pagkatapos ay nakita ni Gi-hoon ang recruiter sa kanyang kwarto. Sinabi niya dito na dalhin mo ako sa pinuno ng palaro, ngunit tumanggi naman ito at sinabing isa lang akong taga-recruit. Ikinwento ng recruiter na dati siyang pumapatay at nagki-cremate ng mga player na na-eliminate sa palaro, at isang araw ay laking gulat niya nang malaman niya na kasali pala sa palaro ang kanyang ama, at nang ma-eliminate ay agad niyang binaril ito dahil napagtanto niya na gusto niya ang kanyang trabaho. At pagkatapos ng kanyang kwento ay inaya niya si Gi-hoon na maglaro sila ng Russian roulette, at nang mas maging exciting ang laro ay hindi na nila paiikutin ang cylinder, at agad namang pumayag sa kanya si Gi-hoon, at sa mga unang kalabit ay hindi pumutok sa kanilang mga ulo ang baril, at sa pangalawang round ay hindi na naman pumutok ang baril sa kanilang dalawa, at sa ikatlong round ay 50-50 na lang ang pag-asa ni Gi-hoon na makaligtas kaya't nagdiwang na ang recruiter. Buong tapang na kinalabit ni Gi-hoon ang baril at salamat na lang dahil hindi pa din pumutok ito sa kanyang ulo, kaya't nawalan na ng kibo ang recruiter dahil alam na niya na sa kanya na talaga puputok ito. Pagkatapos ay sinabi ni Gi-hoon sa kanya na isa ka lamang aso na alipin ng palaro, kaya
kaya't napagtanto ng recruiter na totoo ang sinabi ni Gi-hun at dahil dito ay winakasan na niya ang kanyang sariling buhay, samantala ay hindi alam ni Gi-hun na nasa labas lang ng motel si Ji-hun. At dito na po nagtatapos ang episode 1 ng Squid Game Season 2, mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta, ingat po palagi Lods, God bless.